Si Suniti, ang ina ni Dhruva Maharaj. Srimad Bhagavatam 4.8.23 Salin. Si Suniti, ang ina ni Dhruva, ay isang matalinong babae na may malawak na pananaw. Dahil dito, pinayuhan niya ang kanyang anak na si Dhruva na sambahin lamang ang kataas-taasang Diyos at wala ng iba. Ang Panginoon ay inilalarawan dito bilang may mga matang tulad ng petals ng lotus. Kapag ang isang tao ay pagod at nakakita ng isang bulaklak na lotus, ang kanyang pagod ay biglang napapawi. Paliwanag. Mahal kong Dhruva, para sa akin, wala akong nakikitang sino man na makakapagpagaan ng iyong dalamhati kundi ang kataas-taasang Diyos na may mga matang gaya ng petals ng lotus. Maraming mga demigods gaya ni Brahma ang nagnanais ng kalinga ng demigod ng kayamanan, si Lakshmi. Subalit si Lakshmi mismo na may hawak na bulaklak ng lotus ay laging handang maglingkod sa kataas-taasang Diyos. Ipinapakita dito ni Suniti na ang mga pagpapalang nagmumula sa kataas-taasang Diyos at sa mga demigods ay hindi magkapantay. Ang mga hangal na nagsasabing pareho lang ang resulta kahit sino pa ang sambahin. Ngunit ito ay hindi totoo. Sa Bhagavad Gita, sinasabi rin na ang mga biyayang galing sa mga demigods ay pansamantala lamang at para sa mga kulang sa kaalaman. Dahil ang mga demigods ay mga nilikhang nasa ilalim ng material na kondisyon. Kahit na sila ay nasa mataas na kalagayan, ang kanilang mga biyaya ay hindi permanente. Ang tunay at pangmatagalang biyaya ay espiritual. Ito ay walang hanggan, tulad ng espiritu o kaluluwa. Ayon din sa Bhagavad Gita, ang mga taong nawalan ng tamang pag-iisip ang siyang sumasamba sa mga demigods. Kaya pinapayuhan ni Suniti ang kanyang anak na huwag humingi ng tulong sa mga demigods, kundi lumapit direkta sa kataas-taasang Diyos upang maibsan ang kanyang paghihirap. Ang mga material na kayamanan ay nasa ilalim ng pamamahala ng kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang kapangyarihan, partikular na si Mahalakshmi, ang Diyosa ng kayamanan. Kaya naman ang mga naghahangad ng material na kasaganahan ay naghahangad ng kanyang basbas. Maging ang mga mataas na demigods ay sumasamba kay Lakshmi mismo. Ngunit si Lakshmi ay laging nakatuon sa paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Sa makatuwid, ang sino mang sumasamba sa Panginoon ay automatikong pinagpapala rin ng Diyosa ng kayamanan. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, si Dhruva Maharaj ay naghahangad ng material na kayamanan at tama ang naging payo ng kanyang ina na kahit sa layuning ito mas mainam pa ring sambahin ang kataas-taasang Diyos kaysa sa mga demigods. Bagamat ang isang dalisay na deboto ay hindi naghahangad ng mga pagpapala mula sa kataas-taasang Panginoon para sa material na pag-unlad, binabanggit sa Bhagavad Gita na ang mga makadiyos na tao ay lumalapit din sa Panginoon kahit para sa material na mga biyaya. Ngunit ang isang taong lumalapit sa kataas-taasang Diyos para sa material na pakinabang ay unti-unting napapadalisay sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa ganitong paraan, napapalaya siya mula sa lahat ng makamundong pagnanasa at inaangat sa antas ng espiritual na pamumuhay. Hanggat hindi umaangat sa espiritual na antas, hindi niya ganap na malalampasan ang lahat ng material na karumihan.
Si Suniti, ang ina ni Dhruva, ay isang matalinong babae na may malawak na pananaw. Kaya't pinayuhan niya ang kanyang anak na sambahin lamang ang kataas-taasang Diyos at huwag ang sino paman. Ang Panginoon ay inilalarawan dito bilang may mga matang gaya ng petals ng lotus. Kapag ang isang tao ay pagod at nakakakita ng bulaklak ng lotus, ang kanyang pagod ay agad napapawi. Gayon din naman, kapag ang isang taong nagdurusa ay nasilayan ang mukha ng kataas-taasang Diyos na tulad ng lotus, ang kanyang dalamhati ay agad nababawasan. Ang bulaklak ng lotus ay isa ring simbolo sa kamay ni Panginoong Vishnu, gayon din sa kamay ng demigods ng kayamanan si Lakshmi. Ang mga sumasamba kay Lakshmi at Panginoong Vishnu nang magkasama ay tiyak na magiging masagana sa lahat ng aspeto, kahit sa material na buhay. Ang Panginoon ay minsan ding inilalarawan bilang Shiva Virinchi Nutam, na nangangahulugang maging si Panginoong Shiva at Panginoong Brahma ay magalang na nagbibigay galang sa lotus ng mga paa ng kataas-taasang Diyos na si Narayan. Haribol.